Good morning everyone, we are the Group 7. My name is Cedric D. Magluyan and together with my co-reporter, Monica Macaday, Micaela Nasino, and Jessa Nano. So before we start our discussion, we have prepared a game for all of you. So nag-prepare kami, naghanda kami ng laro para sa inyo lahat. So yung larong ito ay tatawagin nating 4 picks 1 word. So may 4 kaming litrato na ipapakita sa inyo lahat at tutukuyin nyo kung ano nga ba yung salita na tinutukoy sa 4 na litrato na yon. Handa na ba kayo? Kung gayon, simulan na natin. So, number 1. Yes, tama. Independence nga ang tinutukoy sa litrato. Number 2. Yes, flag nga ang tinutukoy sa litrato. At number 3. Yes, magaling. Tama. Si Emilio Aguinaldo nga ang tinutukoy sa pangatlong litrato. So, before we start our discussion na talaga, promise na yon. So, we have prepared a question to all of you. Ano nga ba ang kahulugan at kahalagahan ng kalayaan para sa inyo lahat? What does the independence and freedom means to all of you? Yes, tama nga ang kasagutan yung lahat. Batid kung pinapahalagahan nyo ang kalayaan na tinatamasa natin ngayon at ang pagsasakripisyo ng ating mga bayani. Dahil nga may kalayaan tayo, nagagawa natin ang gusto nating gawin, nakakakain natin ang gusto nating kainin, na-express natin ang ating sarili, at napapahayag natin ang gusto nating sabihin at saloobin because we have freedom. Sa palagay nyo, patungkol saan ang pag-aaralan natin ngayon? Yes, tama. Patungkol nga sa kalayaan or independence, particular na sa Declaration of Philippine Independence noong June 12, 1898 sa Kawit, Cavite sa pangunguna ng noong Presidenteng Emilio Aguinaldo. So, alam naman natin na we're colonized by the Spanish for more than 300 years or 333 years to be exact. So, 333 years tayong inalipin, binaboy, pinahirapan, at higit sa lahat, naging dayuhan sa sarili nating bansa. So, tatalakayin natin yung primary source na isinulat ni Ambrosio Rianzares Bautista na pinamagatang Acta de la Proclamación de Independencia del Pueblo Filipino o Declaration of Philippine Independence. Ito yung mga inaasahan namin matututuhan ninyo pagkatapos ng talakayan na ito. So, number 1, identify who is Ambrosio Rianzares Bautista and his contribution to Philippine history. Explain the key factors that led to the Philippine Revolution against Spanish rule. Describe the government established by Emilio Aguinaldo during Philippine Revolution. Analyze the meaning of the colors and symbols of Philippine flag and understand the historical significance of June 12, 1898 for the Philippines. Sino nga ba si Ambrosio Rianzares Bautista? Jessa? Sino nga ba si Ambrosio Rianzares Bautista? Ating alam. Si Bautista ang nagsulat, nag-speech o nagproklama ng kalayaan ng Pilipinas mula sa Spain noong June 12, 1890 Cavite Viejo o mas kilala sa pangalang Kawit sa probinsya ng Cavite. Siya din ang noong Auditor of War and Special Commissioner at advisor din ni Emilio Aguinaldo. Total na banggit na rin natin ang pangalang Emilio Aguinaldo. May tanong ako. Sino nga ba talaga ang totoong nagwagayway ng bandila ng Pilipinas na pinoklama ang ating kalayaan? Si Emilio Aguinaldo nga ba? Ang tunay na nagwagayway ng ating bandila ay si Bautista, ayon sa National Historical Commission of the Philippines. Ano-ano nga ba ang mga naging rason sa likod ng Philippine Revolution? Mika?
Dumako naman tayo sa mga dahilan sa likod ng pag-aaklas natin o ang revolusyon mula sa Spain. Isa nga dito ay ang pagmamalupit na ginawa sa atin ng mga Guardia Civil. Isa dito, ang tinatawag na arbitrary arrest o inaaresto ng mga Guardia Civil yung mga Pilipino without basis or ebidensya like noong panahon ng mga Spanish colonialism. Walang due process o hindi pantayong pagtingin sa mga Pilipino, lalo na sa mahihirap o tinatawag na Indio, sa harap ng hustisya o sa batas. Harsh treatment, gaya ng binabaril sila kapag tumatangka silang tumakas. Like yung parang tinatrato nilang hayop yung mga Pilipino noong panahon ng Spanish colonialism. Isa pa dito ang unjust deportation, like pinapatapon nila sa ibang lugar gaya ng nangyari kay Dr. Jose Rizal na ipinatapon sa Dapitan noong July 7, 1892 sa kadahilan ng nakumpiska yung mga gawa niyang babasahin about sa Spanish. Nakalagay din sa dokumento yung mga pang-aabuso na ginawa sa atin ng mga praile. Dagdag pa dito, isinasaad din sa dokumento yung pagbitay kay Rizal noong December 30, 1898 sa Bagong Bayan o Luneta na ngayon. Gayon din ang pagbitay sa tatlong paring martir na Gomburza o sina Mariano Gomez, Jose Burgos at Jacinto Zamora noong February 17, 1872 sa Bagong Bayan din na nakasaad sa Cavite Mutiny. Sa slide na ito, nalaman natin ang ilan sa mga dahilan sa likod ng pag-aaklas nating mga Pilipino noong panahon ng mga Spanish colonialism. Anong gobyerno naman ang ipinatupad ni Emilio Aguinaldo noong panahong iyon? Monica? So ngayon, punta naman tayo sa next slide, which is ang tinasabi dyan, o ang tinatanong dyan, what government does Emilio Aguinaldo establish? So, si Emilio Aguinaldo, siya ang unang dictator and siya din ang nag-declare ng dictatorship style of government. Ang pamahalaang diktatorial ng Pilipinas na kilala rin bilang Gobyerno Diktatorial de Filipinas sa Espanyol ay isang pamahalaang insurgente sa mga Indias Orientales Espanyolas. Itinatag ni Emilio Aguinaldo ang pamahalaang ito sa isang pampublikong talumpati noong ika-24 ng Mayo taong 1898. Pagkatapos niyang bumalik sa Pilipinas mula sa Hong Kong, ito ay formal na isang diktator na kung saan ang gobyerno ay formal o opisyal ng diktatura. Ang dictatorial style of government, ito ay kung saan isang tao lang ang gumagawa ng lahat ng patakaran at desisyon. Ito rin ay nagpapahiwatig ng ganap na kapangyarihan ng isang tao na kumokontrol sa isang pampolitikong sitwasyon. Kaya't sa slide na ito, makikita ang pruweba kung saan si Emilio Aguinaldo ang unang nagpatupad ng dictatorial style of government at siya rin ang unang diktator. Ngayon naman, dumakot tayo sa kahulugan ng simbolo at mga kulay na makikita sa watawat ng ating bansa, which is the Philippines. So, parehas nga lang ba ito sa pagkakaalam natin na kahulugan ng watawat ng ating bansa or iba ayon sa dokumento? So, malalaman natin yan ngayon. So, yung white triangle, sa pagkakaalala ninyo, ano yung kahulugan ng white triangle sa watawat ng ating bansa? Yes, tama. Sa pagkakaalala natin, yung white triangle ay sumisimbolo sa pagkakapantay-pantay at sa emblem ng katipunan. And
ganon din sa dokumentong ito. So, it symbolizes the emblem of the Katipunan or yung sagisag ng Katipunan. We all know that the Katipunan or the KKK ng mga anak ng bayan is a small society in the Philippines noon na nag-udyok sa mga Pilipino na lumaban at sila din yung pasimula ng revolusyon sa Pilipinas. Yung tatlong bituin naman na makikita sa watawat ng ating bansa. Sino sa inyo nakakaalala kung ano yung sinisimbolo ng tatlong bituin na ito? Yes, tama. Sa pagkakaalala natin, yung 3 stars na makikita sa watawat ng Pilipinas ay sumisimbolo sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ngunit, alam nyo ba sa dokumentong ito, ang 3 stars ay sumisimbolo sa Luzon, Mindanao at Panay. O, diba? So, yung tatlo na yon is sila yung main island sa Pilipinas na kung saan nagsimula yung revolution. So, alam nyo ba kung saan nakalocated ngayon yung Panay? So, yung Panay is nakalocated sa western part ng Visayas at composed ito ng 4 provinces which are the Capiz, the Antique, Aklan, and the Iloilo. Ano naman yung sumisimbolo sa araw na makikita sa ating watawat? So, ito ay sumisimbolo sa gigantic strides that were made by the son of these lands towards the progress of civilization. Meaning, ito yung mga malalaking hakbang na ginawa ng mga tao noon or yung mga ninuno natin para makamit natin yung development or yung civilization. How about the 8 rays na makikita sa watawat ng ating bansa? So, we all know that the 8 rays in our flag symbolizes the 8 provinces that revolution have started. So, sila yung 8 provinces na nanguna or nakipagdigma agad as soon as yung KKK or yung Katipunan ay nagdeklara ng revolution. So, ano-ano nga ulit yung mga probinsya na iyon? So, ano-ano ulit? Yes, merong Batangas. Ano pa? Bulacan, meron din. Ano pa? Cavite, meron din. Ano pa? Bataan, meron. Ano pa? Nueva Ecija. Ano pa? Yes, meron ding Laguna, of course. Ano pa? Tarlac. Yes. And last, ano yung nakakaligtaan nyo? Ano yung nakalimutan nyo? Yes, tama. Merong Pampanga. O, panghuli. Ano naman ang sinisimbolo ng blue, red, and white na kulay na makikita sa watawat ng ating bansa? Sa pagkakaalam natin na yung blue ay sumisimbolo sa patriotism or pagiging makabayan at justice or katarungan. Yung white naman ay sumisimbolo sa peace, katahimikan at purity or kadalisayan, at yung red ay sumisimbolo naman sa valor or katapangan. Pero alam nyo ba sa dokumentong ito na yung blue, red, and white ay sumisimbolo sa watawat ng United States of America or ng US? So, yung blue, red, and white, it symbolizes or it commemorates the flag of the USA. Dahil daw yung USA daw is may malaking tulong sa atin. Kaya natin nakuha yung kalayaan natin mula sa Spanish or sa Espanya. Pero tunay nga ba tayo naging malaya? Hindi. Because after the Spanish colonialism, here comes the USA, di ba? So, sinakop naman nila tayo. And alam din natin, o alam nyo rin ba na the Spanish sell us or binenta yung bansang Pilipinas sa Amerikano
sa halagang 20 million US dollar. So 20 million US dollar, 'di ba? So kaya nakakalungkot na may ganitong deklarasyon ng Philippine Independence pero hindi naman tayo tuluyang lumaya. Sa pangkalahatan, ang dokumentong ito ay hindi lamang naglalaman ng declaration ng ating kalayaan or ng Declaration of Philippine Independence, naglalaman din ito ng pamumuhay, mga karahasan at katayuan ng mga Pilipino sa panahon ng pananakop. Naglalaman din ito ng mga impormasyon na ngayon lang natin natuklasan. So nagpapatunay lang ito na marami pa tayong kailangang malaman about sa ating history. So tandaan din natin na hindi tayo ang ngayon kung wala ang kasaysayan. Yun lamang po, maraming salamat po sa pakikinig.